Magandang gabi po, kapatid na Erning, at sa inyong lahat dyan, sa mandako kayo ng mundo naroroon. Magandang gabi kapatid na Jeriel at sa mga kapatid natin. Tayo po ay pinahintulutan uli ng Ama na magkasama-sama sa ating pong gawaing Bible study tuwing Huwebes, kapatid na Jeriel. Tama? Kaya sa gabing ito ay ating pag-aaralan yung mga iba't ibang kingdoms kasi ang alam nating kingdom ay iisa lang eh. Nung tayo nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya dito ay ating pong pag-aaralan, what are the kingdoms in the Bible? Ano yung mga kaharian, yung kingdoms na binabanggit sa banal na kasulatan. Pero bago tayo magpatuloy, kapatid na Jeriel, tayo po muna ay magpapasalamat sa Diyos. Aming Ama, salamat po ng maraming muli sapagkat kami po ay pinayagan mo na magkasama-sama sa pamamagitan po ng aming ginagawang pag-aaral ng iyong mga salita, pagtuklas ng iyong mga karunungan, mga salita mo na nakasulat sa Biblia. Kapag tungkulin naming usisain, siyasatin, basahin ang mga salita mo na nakasulat sa Biblia. Hindi sapat at hindi tama na kung ano lang ang naituro ng mga mangangaral ay yun na lang ang amin pong tatanggapin. Ang mahalaga ay dapat naming mabasa, ano ba talagang kalooban mo? Ano ba ang iyong gusto na dapat naming malaman? May mga lider ng mga relihiyon, hindi ito binabasa, hindi ito itinuturo. Ano pa't ang kanilang mga aral ay paikot-ikot na lamang sa mga iba't ibang paksa na paulit-ulit. Kaya inihiling namin sa iyo na sa aming pong pag-aaral ay pakigabayan mo kami para ang lalim ng karunungan mo at ang iyong mga mahiwagang mga katotohanan ay maitanyag pa sa amin at ipalaganap ito sa magitan po ng ginagawang pag-aaral na gaya nito sa layuning malaman namin ang iyong mga salita, ang kalooban mo na yun po ang aming dapat na maisakabuhayan. Matupad namin akin ng pag-ibig at ng aming pagpapahalaga sa iyo at sa iyong mga kautusan. Aman Diyos, pakipatawad mo po ang aming mga pagkakasala at naway maugnay kaming palagi sa espiritong taglay ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yahushua, na siyang aming tagapagligtas. Ito'y aming hinihiling sa pag-asang iyon ang inari sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua, Amasiyak. Amen. Amen. Kapatid na Erning, magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang ito na pinamagatan nating 1,001 tanong ng mga Bereyano. Alam niyo yung mga Bereyano, hindi basta sumasampalataya yan dahil nakinig sila, kundi tiniyak nila, kapatid na Erning, napakinggan nila kay Apostol Pablo, binasa nila, tinignan nilang mabuti. Totoo ba sinasabi nito? Ano nga patunayan nila? Yung ang sinabi sa kanila, yun ang nakasulat, at saka nila niyapos yung Oo. pananampalatayang Yahusian o pananampalataya na itinuro ng Panginoong Yahushua na siyang Kristo. Kaya napakahalaga po, kapag Erning, itong ating ginagawang pag-aaral. Kaya nga na nasabi nyo kanina, kasi maraming preacher, kung ano lang ang gusto nilang ituro sa tao para makontrol nila. O, ito lang Totoo ang yun. alam nyo. Alam nyo, dito sa Amerika meron ditong tinatawag na Sam at saka Costco. Di ba? Yan yung mga malalaking parang warehouse yan, na tindahan. Warehouse yan. Di ba? Meron doon na mga produkto, patitikimin ka lang. Para ka bumili. Patikim-patikim. Yung reliyong kinagis na natin at saka yung pinanggalingan natin kapag na puro patikim di ba? Ang itinuturo doon, hindi yung buong katotohanan. Katulad na lang sa kaligtasan. Tinuturo nila sila lang daw maligtas. Hindi yun ang buong katotohanan. Wala daw maliligtas kapag nasa labas ng iglesia nila. Aba, yung ba nakasulat? Naku, pinagtatanong na natin yan. Kaya yung mga ministro dyan sa Iglesia ni Cristo, hindi makasagot. Kahit anong hamon ang gawin natin. Ang sasabihin na lang nung kanilang pinuno, huwag niyong pansinin yung dalawang yan. Huwag niyong pansinin. Bakit? Wala kasi silang isasagot, kapatid na Erning. Doon sa ating Samantalang natuklasan.
Samantalang doon sa unang Pedro ay sinasabing lagi kayong maghanda sa pagsagot sa tanong sa inyong tungkol sa inyong pag-asa. Yes, Sila 'pag tinanong mo, galit. gagalit pa, Di ba? Pikon di ba? Pikon. Pero pagka hmm, nagsalita laban sa Iglesia Katolika, sa Protestante, Saksi ni Jehovah, naku, ang tataray. Di ba? Pero pag sila tinanong mo, kasi nga walang maisagot. Isipin mo, kapatid na Ernie, yung Iglesia ni Cristo, pinagyabang nila, sila lang ang totoo, sila lang ang tama. Pag tinanong natin ngayon, nasa Biblia ba itong sinasabi mong ito? Hindi nila mabasa. Hindi ka nga ba naman mapapahiya? Kaya para hindi mapahiya, dinadaan na lang sa pasigaw-sigaw. Kung mabasa ko, sasabihin mong mali ka. Hindi yan ang ating usapan. Ang usapan natin, basahin mo yung tama, hindi yung ako mali o tama ka. Hindi. Ano ba tama? Yan ang usapan. Kaya itong programang ito, doon nakatuon. Ano po? Minsan, isinasalang natin dito, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng grupo, isinasalang natin sa katanungan ng mga Bereano. Bakit po? Mahalaga yun Mahalagang masagot ng mga religion ang katanungan ng isang magre-relihiyon. Yan, tama. pag-usapan natin yung kingdoms na yan. Kasi may Yeah. mga kingdoms no? Pag-usapan natin ngayon yan. Ngayon, baka una sa lahat, pagdating sa kingdoms, ang kaagad-agad na iisipin ng tao ay karaniwan ito yung katulad ng kingdoms of men. Katulad po ng mababasa natin sa Genesis, sa 15:19-20, nakasulat po roon, nandoon yung mga bansa Kung tawagin ay mga human kingdoms, Hmm. katulad ng Hittites, Gergesites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, Jebusites. Mga kingdoms po yan. Pag sinabi kasing kingdom, ay meron pong king, mayroong rules, at mayroong mga pinaghaharian. Kaya nga ang tawag kaharian Di ho ba? Magkasama yung tatlo na yon. Kung wala siyang pinaghaharian, hindi matatawag na kingdom yon. Kung walang rules, hindi kingdom yon. Kung walang king, hindi kingdom yon. Kaya nga kaharian Kompleto yung tatlo nandoon. Pero hindi yun ang ating pag-uusapan. Sapagkat ang ating pag-uusapan po rito, yung kingdom na itinuturo ng reliyon. Sa Iglesia ni Cristo, ang malimit nilang basahin na kingdom ay ito. Unang slide. First slide po, basahin natin. Ito po, sa 12:32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Ayun, binabanggit po dyan yung salitang kingdom. Nang sabi po, fear not, little flock. Kaya mayroong little flock at ang kasunod na babasahin po dyan ay ang 20:28 ng Aklat ng Mga Gawa na ang little flock, yan daw ay ang Iglesia ni Cristo. Kapatid na Jirel, ganyan din tayo dinadala sa Yes. 20:28 ng Lamsa. Tapos, sasabihin, yung Iglesia ni Cristo ay kingdom dito sa lupa. Kaya, Ayun. yan, kingdom. Kaya napilitang maglagay ng hari, kapatid Ernie, kasi nga dapat ang kingdom may hari. Kaso, ang nilagay na hari, hindi yung talagang dapat maghari. Yung naghari-harian, di ba? Ang Yun. naghari-harian, ito mo, pinamamana yung kingdom doon sa anak, sa apo. Ngayon, apo sa tuhod na. Kanila yan punahin natin yun. Bakit di nyo punahin? Tapos sasabihin ng mga miyembro niyan na, teka muna, kasi nung unang panahon, ganun din Anong panahon ba ng Kristo? Ganun din. Hindi naman Nung panahon ng mga nila Moises, meron panahon ng mga propeta, may mga kingdom, panahon ni David, panahon ni Solomon. Yeah. Wala na tayo ron Nandun na tayo sa panahon ng Kristo. Meron ng isang inilagay kasi nga lahat ng mga naghari doon sa lumang tipan, kapatid na Erning, lahat ng naging hari ng kingdom na yon, pumalpak Sabi nga lang salita ng Kali, di ba? Nasira. Bakit? Gumawa ng kabulastugan. Sabi nga, gumawa ng kamalian. Tama po yun. Kaya dito, mapapansin po natin na mayroon pong kingdom na binabanggit po dyan. Ngayon, bukod pa riyan, ay mayroon pang isang kingdom sa Mateo 6:33. Ang sabi, but seek first the kingdom of God. Kanina, kingdom lang, pero dito ngayon ay kingdom of God and His righteousness, and all these things
will be added to you. Dito naman po sa Mateo, ang nabasa natin ay Kingdom of God. Bukod po dyan sa Kingdom of God at Kingdom, dyan sa 12:32, dito po, basahin pa natin sa isang aklat sa Mateo. Ayan, kapatid na Jeriel, pakibasa po natin. But Yahushua said, let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven. Ayan naman. Ayun. Kingdom of God, kingdom of heaven. Ayan, kingdom Yun. din. Mayroon pang isang kingdom. Ito pa sa Revelation 26:4. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they will be priests to God and of Christ, or of the Christ, and they will reign with him for 1,000 years. And I saw thrones, and seated on them were those to whom the authority to judge was committed. Also, I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Yahushua and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with the Christ for 1,000 years. Kaya millennium, ang tawag po dyan sa katumbas ng 1,000 years ay millennium. Yes. Kaya yan naman po ay millennial kingdom. So, sa ating rirepasuhin natin, meron pong kingdom, 12:32, meron pong kingdom of God, Matthew 6:33, merong kingdom of heaven, Matthew 19:14, at meron pong Revelation 26:4, yan naman po ang tawag ay 1,000 o 1,000-year kingdom or millennial kingdom, kapatid na Jeriel. Alam niyo, kapatid na Jeriel, bago natin isa-isahin ito, napakarami pong mga talata rin na binabanggit po roon yung katulad, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Mark 1:14-15. Luke 17:20, when the kingdom of God would come. Doon naman sa 1 Corinthians 15:50, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Doon naman sa Mateo 13:11, to know the secrets of the kingdom of heaven. Acts 28:31, preaching or proclaiming the kingdom of God. Daniel 7:27, his kingdom shall be an everlasting kingdom. Ayun. Doon naman sa Mateo 21:43, therefore I tell you, the kingdom of God. Luke 4:43, the kingdom of God. John 3:3, unless you're born again, you cannot see the kingdom of God. Acts 20:25, I have gone preaching the kingdom of God. Kaya kung atin pong lalagumin, kapatid na Jeriel, ang unang kingdom na dyan, na yung binasa natin ay, let's go back to Luke 12:32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Ang tinutukoy po rito, tagasunod ng Kristo eh. Sapagkat ang little flock, binubuo ng mga mananampalataya. Ang itinatag ng Kristo, kapatid na Jeriel, organized religion ho ba o organized movement? Isang organisadong kilusan yan eh. Yun. Na kapag ikaw sumama doon sa kilusan na yon, mapapaloob ka doon sa isang kawan eh. Kasi bakit tinawag na kawan yun? May pastol yun eh. May nag-iisang pastol doon. Na ang pastol doon, walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Correct. Yun ang nag-iisang pastol nung kawan. Yun ang sinasabi ng banal na kasi. Yun ang ating pananampalataya. Na dati, nung itinuro sa atin, nagkaroon niya ng isang pastol, itinuro nung anak, yung tatay niya ang kinatuparan doon. Samantalang yung kanyang ama, na kinikilala nating sugo, sinabi niya na ang tinutukoy doon ang Panginoong Yahushua. Kaya mayroong pagpapalit eh. Di ba? Pagka pinalitan mo ang sinasabi ng Biblia, nako, sabi nga you are destroying my temple by corrupting them with false doctrine or corrupted doctrine. And I will destroy you if you are a destroyer. Yan ang sabi ng Diyos eh. Masamang binabago yan. Kaya tayo po, pinopokus natin, ano ba nakasulat? Inuunawa natin, ano ba gusto ng Diyos? Wala tayong sariling paliwanag o yung ating agenda, ilalagay natin yan
para mapasunod natin yung tao, para makontrol natin, at para din tayo guminhawa, no? Gagamitin natin yung mga salita ng Diyos. Ako, meron tayong, sabi nga palo sa Diyos. Sabi nga, you will be slapped on the wrist o baka on the head. Di ba? Yes. Kaya diyan po, pagka sinabing ikaw ay kabilang sa little flock o kawan, yan ay tinutukoy po yan mga individual. Mga taong nakinig sa aral ng Kristo na hari, kanyang tinanggap at ginawa at sinunod, magiging kingdom siya ng ating Panginoong Yahushua. Yun lang po yun. Kaya ang kauna-unang kingdom na dala-dala ng Kristo ay yung ibinigay niya sa mga alagad niya. Pagka ikay nakinig, sumunod, maging kingdom ka niya. Ngayon, kapatid na Jeriel, meron pang binabanggit na spiritual kingdom din eh. Ito po yan, next slide. Ayan o. Marami natin dyan. Next slide. Ayun. Ayan, sa 11, sa Psalms muna, let us go there to, let us read, ayan, yan. Kingdom brought by Yahushua. Ayan. Now, having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he replied, the kingdom of God is not coming with signs to be observed or with a visible display, nor will people say, look, here it is, or there it is. For the kingdom of God is among you because of my presence. Kaya yung pagdating ng Kristo, kapatid na Jeriel, ay yun mismo ang siyang kahayagan ng tao ay may tsansa na makabilang doon sa kingdom eh. 'Di ba? Sapagkat dala-dala niya yung kalooban ng Panginoon Diyos eh, na siyang pinakahari ng lahat ng mga hari. 'Di ba? Kung ang Kristo may tinatawag na King of Kings at Lord of Lords, ang Ama ang siyang magiging hari ng mga hari ng lahat pagdating ng panahon eh. Di po ba? Kaya dito, ang sagot ng ating Panginoong Yahushua sa mga Pariseyo, alam naman natin yung mga Pariseyo, fault finder, gusto nilang hanapan ng butas o pagkakamali ang Panginoong Yahushua. Kaya diyan ay tinanong siya ng mga Pariseyo tungkol sa kingdom of God, no? Kung kailan darating, ang sagot ng Kristo the kingdom of God is not coming with signs. Hindi darating yung kaharian ng Diyos sa magitan ng mga palatandaan o inyong makikitang mga naka-display. Nor will people say, look, here it is, or there it is. For the kingdom of God is among you because of my presence. Kaya yun na nga, balikan natin, i-refresh natin. Nakinig ka sa aral ng Kristo, sumunod ka sa Kanya, magiging kingdom ka niya. Bakit? Sapagkat ang kingdom niya, yung mga tao na tumanggap sa Kanya. Yung mga Hudyo na ayaw tumanggap sa Kanya, hindi sila kabilang sa kingdom niya. Kaya ang tawag doon ay little flock, binubuo ng mga tao na nakinig sa Kristo, sumunod at sila ay nabautismuhan. Sila ay naging kingdom ng Kristo. Pero yung iba na mga Hudyo na kanilang ni-reject ang Messiah, hindi sila naging kingdom ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang sabi nga maliwanag, for the kingdom of God is among you because of my presence. Ngayon, kapatid na Jeriel, alam nyo, mayroon din tinatawag ng mga spiritual kingdom eh. Ito po yan, basahin po natin sa Psalm. Next slide. Yan. Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of your kingdom is a scepter of uprightness. Who is this King of glory? Yahuwah of hosts. He is the King of glory, Selah. Yahuwah sits enthroned over the flood. Yahuwah sits enthroned as King forever. For Yahuwah is a great God and a great King above all gods. Kaya yan ay tumutukoy sa Panginoon Diyos, ang si Yahuwah. Siya ay mayroong pinagaharian. Ang tawag diyan ay spiritual kingdom. Saan ngayon yan? Sa langit po. Pero alam nyo, mga kapatid, doon sa gospel ni Mateo, sinasabi doon na hindi kontrolado ng Diyos completely ang mundo, kapatid na Jeriel eh. Hindi niya kontrolado ang mundo. He rules the heavenly kingdom, absolutely. Pero ang mundo, hindi ho ito kontrolado ng Panginoon Diyos. Ano katunayan? Ano ang naging panalangin ng Kristo? Pahayagan na ang mundo ay hindi completely controlled by Yahuwah. Ito po, sa kanyang model na prayer. Ano ang kanyang hinikaya? Ano ang kanyang ginawang panghihikayat sa mga disipulo niya tungkol sa panalangin? Let us go to Mateo 6:9 to 10. Pray then like this. Kausap niya mga disciples po niya.
Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kapatid na Jeriel, yan ang Lord's Prayer. Alam na alam po yan ng maraming mga tao. Nako, pagka yan ay kanilang ni-recite, nako, madaling i-recite nila yan, mga kapatid. Pero diyan po, sa ating pong binasa, mga kapatid, ay nagpapahiwatig ang ating Panginoong Yahushua diyan ng isang bagay. Ano yung isang bagay na yon? Na ang katunayan na ang mundong ito ay hindi kontrolado ng Panginoon Diyos. Oho, ano katunayan? Ang sabi ho diyan pray like this Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Bakit ganun ang panalangin ng ating Panginoong Yahushua? Thy will be done on earth. Kailan mangyayari yun? Ang kalooban niya, kung ano sa langit, ganun din sa lupa. Pagdating ng kingdom ng Diyos. Ngayon, dumating na ba ang kingdom ng Diyos? Hindi pa. Kaya ano nangyayari sa mundo ngayon? Hindi nasusunod ang kalooban ng Panginoon Diyos. Kanino ho? Ibinigay ng Diyos. Hinayaan niya binigyan niya ng limitadong kapangyarihan sa ibabaw ng mundo. Kanino niya ibinigay yan? Ito po, basahin natin. Next slide. Ito pa. Ayan. Ayan, sabi ng Kristo, Yahushua answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting that I might not be delivered over to the Jews, but my kingdom is not from the world. Kaya ang tinutukoy dito ng Kristo na kingdom niya ay spiritual kingdom ito, hindi ito ang kanyang kingdom sa mundo. Bagaman ang mga tagasunod niya, kingdom niya, sapagkat nakinig sa kanya, sumunod sa kanya, kingdom niya, tinatahanan niya yon. Pero ang tinutukoy niyang kingdom, nang sabi niya, my kingdom is not from the world, ay spiritual kingdom ito. At mamaya, malalaan po natin ito, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, ano ang sabi niya? Kung ang kingdom ko ay nasa mundo, ipinaglaban ako ng aking mga alagad para wag akong ibigay sa mga Hudyo at wag maipako sa krus. Hindi ho ba? Ngayon, kung hindi nasusunod ng complete ang kalooban ng Diyos dito sa mundo, kaya sa panalangin ng ating Panginoong Yahushua, ang sabi niya, pray like this, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya yun ang panalangin niya sapagkat mayroon pong binigyan ang Diyos ng konting kakayahan, limitadong dominion sa mundo. Sino po yan? Next slide. Ito ho, sa Luke. But he, knowing their thoughts, said to them, Every kingdom divided against itself is laid waste, and a divided household falls. And if Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul. Alam niyo, ang kausap dito ng ating Panginoong Yahushua ay ang mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan ni Moises na hinahanapan siya ng pagkakamali. Kaya ang tanong natin, bakit hindi completely nasusunod ang kalooban ng Diyos dito sa lupa? Kaya sa panalangin ng ating Panginoong Yahushua, hinihikayat niya ang mga disipulo niya, pray like this, na ang sabi, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Bakit gustong matupad ng Panginoong Yahushua ang kalooban ng Ama dito sa lupa? Sapagkat hindi nga kontrolado ng Panginoon Diyos itong lupa. Meron pang isang kingdom na may control dito sa lupa. Sino yan? Kingdom po ni Satanas. Ayan And if Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? Kaya meron pong isang kingdom, yung kingdom ni Satanas. Pag sinabing kingdom ni Satanas, siyang hari. At meron din siyang rules. Ang rules niya puro kontra sa kalooban ng Diyos, sa rules ng Diyos. At saka meron din siyang mga tauhan. Sino mga tauhan niya? Unang tauhan niya, yung nakasama niya nang sila ay itapon mula sa langit sa lupa. Fallen angels. Sino pa kasama niya? Mga demonyo.
Sino pa kasama niya? Eto, next slide. Ito pa yung mga kasama sa kingdom ni Satanas. And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no surprise if his servants also disguise themselves as servants of their righteousness. Their end will correspond to their deeds. Kaya bukod sa mga fallen angels, sa mga demonyo, meron pang mga pinaghaharian si Satanas. Sino pa? You know, servants of righteousness. Sa ibang salin ng Biblia, kapatid na Jeriel, mga ministro ng katwiran. Sa makatwid, marami yan. Kaya hindi completely nasusunod ang kalooban ng Diyos dito sa lupa eh. Kaya ganun na lang ang panalangin ng Panginoong Yahushua sa Ama eh. Ang sabi niya, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. His will is done in heaven, but on earth it's not. Why? Because of the kingdom of Satan. At itong kingdom ni Satan, marami siyang kakampi. Mga servants, marami po yan. Nagdi-disguise lang sila, kapatid na Jeriel. Sa ibang, Kaya kailangan, pero linawin natin, no? Kasi siyempre, dapat malinaw yung ating sinasabi. Tama. Yung sinasabi natin na walang control ang Diyos. Hindi ibig sabihin walang control ang Diyos dahil wala siyang kakayahang kontrolin ng mundo. Pero ayaw niyang gawin yon sapagkat hindi nga niya tayo ginawang robot eh. Gusto ng Diyos pag-ibig. Gusto ng Diyos sumunod tayo sa Kanya na hindi niya tayo kinokontrol kundi dahil sa tinuruan niya tayo. At natutunan natin yung Kanyang kalooban at nakumbinsi tayo, doon ako susunod. Yun ang ibig sabihin, no, na wala siyang control, kundi pinaubayan. Sige, kayo sa mundo. Sa langit, akin. Kaya nung nagrebelde sa kanya yung mga demonyo, tinapon niya sa lupa, diyan kayo. Diyan, may control kayo dyan sa lupa. Dito sa langit, wala. Bigyan ko kayo ng control dyan sa lupa. Dito, wala. Ayan. Yun po, ang sabihin natin nun, nung sinasabi natin, sa lupa, hindi kinokontrol ng Diyos kung ano nasa lupa. Kaya ang panalangin ng Kristo, maliwanag. Ang panalangin ng Kristo, sabi niya, manalangin tayo ng ganito, magsipanalangin kayo ng ganito, Ama namin, nasa langit ka, sambay naman pangalan mo, Thy kingdom come. Dumating na nga yung karyan mo dito. Kasi nga, ang dami ng kalokohan na nangyayari sa mundo eh. Dumating na nga dito sa mundo, panalangin niyo, sabi ng Kristo. Tama. Yan. Malinaw, ano po? Tama. Sa makatuwid, mga kapatid, ang binabanggit diyan na Thy kingdom come, yan ang spiritual kingdom na hinihintay-hintay ng Kristo. Hanggang sa umakyat na nga siya sa langit, hindi pa nga nangyayari. Pero darating yon, kapatid na Jeriel. At yan din ang ating hinintay. Pero teka muna, balikan natin ito. Itong kingdom ni Satanas ang siyang gumagawa ngayon. Nagkalat ito, kapatid na Jeriel. Ang dami niyan. Sino mang nagtuturo, ginagamit ang Biblia, pero kontra sa kalooban ng Diyos, distorted ang paggamit. Kulang-kulang ang pagtuturo. Kung hindi man kulang-kulang, sobra-sobrang pagtuturo. Aba, tauhan yan. Kasama yan sa kingdom ni Satanas. Maraming branches yan. Maraming branches yung kingdom ng diablo, mga kaibigan. Ano po? Kaya kailangan ma-identify natin yan. Kasi baka akala natin, pero nagpapanggap yan eh, ng anghel ng kaliwanagan eh. Di ba? Nagpapanggap yung mga yan ng anghel ng kaliwanagan. Kaya matitrick ka niyang mga yan. Kaya kailangan open your minds, open your heart, open your eyes. Tignan niyo yung mga pinaggagawa niyang mga leader ng relihiyon na yan. Di ba? Kaya kami narito para kalampagin yung mga yan. At sana sila man magbagong buhay. Dahil mahal natin yung mga taong yan eh. Wala po tayong taong gustong mapahamak. Ang gusto ng Diyos talaga, lahat maligtas. Ano po? Kaya hindi ito, kung nag-aayag kami ng ganito, kaaway kami, hindi mo kami kaaway. Huwag niyo kaming pagkamalan. Ano po? Ang sabi nga ni Pablo, dahil ba sa pagsasabi ko ng katotohanan, naging kaaway niyo na ako? Oo nga, hindi dapat. Wag naman po. Kayo nga, kung kayo po ay nagpo-programa sa inyong mga radyo, telebisyon, ay bumabanggit kayo ng ibang pananampalataya, di ba? Ganito rin po kami. Ang ating pinagbabataing Biblia, lamang ang sa amin, kung ano nakasulat sa Biblia, yun ang ating dapat na pangaral, ipahayag. Kaya yung iba, tinatanong natin sila eh. Kaya nga natin tinatanong. Walang sagot. Ipaliwanag ninyo bakit ito tinuro nyo. Di ba?
meron kayo ngayong pagkakataon na sabi nga kung talagang yan ang tunay na iglesia hanggang ngayon, sabi nga ng Sugo ang tunay na iglesia ay parang batong buhay. Habang kinikis-kis lalong kumikinis. O, di ba? Habang pinupuna. O, habang pinupuna, nakakasagot ng maganda. Hindi. Itataas ang boses. Magpapakitang galit. Uy, hindi kami pwedeng intimidate ng mga ganyan. Yung mga tunay na kay Yahusha, si Yahusha hindi na-intimidate ng mga pariseyo O, hindi lalo na yung mga apostol niya, hindi rin na-intimidate. Hanggang ang ginawa na nga nung mga kalaban sa pananampalataya, bitayin na yung mga yan. Pwede nyo rin gawin sa pagkakataong ito yan. Di ba? Yung ibang religion, ginawa nila yan Kaya nga may inquisition Ini-inquisition nila yung mga lumalaban sa kanila O meron ding religion na ganyan na alam mo ba yung yung Islam? Merong sumulat ng libro na ang pamagat Satanic Verses. Tumutukoy yung kay Muhammad. Naku, galit na galit yung mga Muslim Gustong patayin yung sumulat. Bakit naman? Di ba? Bakit naman? Tiyakin nyo, paliwanag nyo sa tao. Yan ang tungkulin ng tao. Ipaliwanag nyo. Kung kayo preachers ng mga salita ng Diyos, o sino man Diyos na sinasampalatayan mo, Muslim ka, o imam ka, o ano ba tawag doon sa mga Muslim na tagapagturo? Imam, di ba? Imam. O rabay ka, pag pinuna ka, magpaliwanag ka ng maganda. O ikaw ay pastor, pare, ministro, yan ang mga katawagan sa inyo, nagtuturo kayo. Tinanong kayo, hindi magpaliwanag ka ng maayos, gaya ng sinasabi na ginagawa natin dito sa programang ito. Ito, mga tanong sa atin Tanong sa atin yan. Puro tanong yan. Yes. Ngayon, isang araw, darating ang Diyos kasama yung mga raptured Christians dito sa mundo. Yes. At sila po ay kasama ng mga aabutang, siyempre, yung mga aabutang buhay na naglilingkod, isasama yun. Nabasa natin kanina yun Di ba? Yung mga hindi sumamba doon sa larawan ng hayop at hindi tumanggap ng marka. Di ba? Pero alam mo, yung paghahari na yan ay magaganap. Darating po yan. Na yan ang ipinanalangin ng Kristo. Thy kingdom come. Thy will be done. Alam nyo, alam din yan ni Nebuchadnezzar sa kanyang panalangin, meron siyang sinabi. Itong sabi niya, next slide, sa aklat ng Daniel, ito. Sino ba si Nebuchadnezzar? Bago natin basahin, sino yan si Nebuchadnezzar? Ayan ay hari ng Babylonia. Hari ng Babylonia, hindi Persia. So yan ang Iraqi yan, Iraqi. Modern. Siguro ni Saddam Hussein, si Nebuchadnezzar. Yan yung ninuno ng mga Iraqi. Sige, tuloy natin. At the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven and my reason returned to me. And I blessed the Most High and praised and honored him who lives forever. For his dominion. Tinutukoy niya rito, walang iba kundi ang Panginoong Yahuwah, kapatid na Jeriel. Siyang Most High and praised, honored him who lives forever. Kapag ang Yahushua, wala naman pong binabanggit na Yahushua mula sa Genesis hanggang sa Malakyas. Wala akong nabasang Yahushua, kapatid na Jeriel, na may physical na existence na. Wala Wala. Kung mayroong mang tinatawagan sila at dinadalanginan noon, walang iba kundi ang Diyos na Most High and honored, na who lives forever. Si Yahuwah po yan. For his dominion, ibig sabihin ng dominion, kingdom, yung kanyang sovereignty, yung kanyang pangunguna, ang kanyang paghahari is an everlasting dominion. And his kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and he does according to his will among the host of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay his hand or say to him, what have you done? Yan ang sabi ni Nebuchadnezzar sa kanyang panalangin sa Panginoon Diyos. Yan ang kanyang pahayag So alam ni Nebuchadnezzar na ang dominion ni Yahuwah ay from everlasting to everlasting. Ang kingdom ni Yahuwah endures from generation to generation. At ang sabi niya, all the inhabitants of the earth, lahat, anuman ang lahi mo, are accounted as nothing, and he does according to his will among the hosts of heaven, among the inhabitants of the earth. Teka muna, ano ang ibig ipahiwatig po rito ni Haring Nabucodonosor na hari po ng
ng Babylonia. Kumikilala siya sa Diyos na si Yahweh. Ang kanyang paghahari at ang kanyang dominion from generation to generation. Ngayon, ang ating tanong, ano pang pahayag naman itong si Haring David tungkol po kay Yahuwah pagdating sa kanyang paghahari? Ito po, sa aklat po ng 22-28, aklat ng Salmo. For kingship belongs to Yahuwah and He rules over the nations. Ang paghahari niya, talagang sa buong kamunduhan, buong nasyon, kapatid na Jeriel. Kung itong si Joe Biden ay sa Amerika lang, si Yahuwah, buong mundo, buong nasyon. Di ba? Kaya, kapatid na Jeriel, pagdating ng ating Panginoong Yahushua, tanong, sino ang nagpahintulot sa kanya sa kanyang pagdating na ikalawa sa alapaap at sa kanyang pagbaba para kanyang i-establish ang kanyang millennial kingdom? Si Yahuwah, di ba? Walang iba, kundi si Yahuwah ang may pahintulot nun. Ano katunayan, mga kapatid? Ano ang mangyayari sa lahat ng mga hari sa mundo at mga inhabitants sa mundo pagdating po ng kingdom come, thy will be done? Na ipinanalangin yun sa Mateo, may thy kingdom come, thy will be done. Eto na ngayon, pag dumating na yung kingdom na yon, na kung saan matutupad yung will ng Diyos sa langit, matutupad din sa lupa. Yan ang mangyayari. Let us read Revelation. Kapatid na Jeriel, pakibasa natin ito. Then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. And that 24 elders who sit on their thrones before God fell on their faces and worshiped God, saying, we give thanks to you, Lord God Almighty, who is and who was, for you have taken your great power and begun to reign. The nations raged, but your wrath came, and the time for the dead to be judged, and for rewarding your servants, the prophets and saints, and those who fear your name, both small and great, and for destroying the destroyers of the earth. Ayan, ganda yung binanggit natin kanina, kapatid na Jeriel. And for destroying the destroyers of the earth. Sino yung destroyer? Sabi sa Korinto, he who preaches false doctrine. Hindi yung mga nagtuturo ng maling doktrina, destroyer po yun ng templo. Ang templo kasi tayo Mga ang tao. mga tagasunod ng tao. Mga tao Pagka yan. dinistroy mo ang tao sa magitan ng maling doktrina, i-destroy ka na kailan pagdating ng tawakasan sa Great White Throne. Pero bago pa yung Great White Throne, meron pong mangyayari muna. Then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. The kingdom of the world. Lahat ng kaharian niya, kapatid na Ernig. Lahat ng kaharian ng mundo. As a whole. Ang dami niyan Ilan ba yung mga kaharian na yan? Kasi hindi naman kaharian lang ng tawag dyan mga countries. Tawag dyan, nations, territories. Meron niya mga Lahat ng yan, magiging kingdom yan ni Yahuwah sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yahushua. Ang maghahari si Yahushua, pero ang may-ari talaga ng kingdom na yan, ng world, si Yahuwah. Si Yahuwah, ang Diyos. Kaya yan nakasulat dyan the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ. Yung Lord doon, si Yahuwah. Yung Christ, di si Yahushua. Di ba? Alin yan? Yung, tandaan natin ang sinasabi niya, kapatid, na Erning, the kingdom of the world. Yeah. Yung kingdom lang ang sinasabi diyan, Kasi nga, diyan na papunta ang world ngayon. One world. One world religion. Pero kukunin ng Diyos yan. Yan ang nakasulat. Kaya huwag kayong magtaka kung meron ngayong One World Alliance. Na gusto nila maging isa na lang mundo. Nagsimula na nga yan Tingnan nyo, mga Pilipino. Ang dami na ninyong napupuntahan. Dami na napupuntahan ng mga Pilipino na wala kayong visa. Walang visa, ayan.
Kahit dun sa North America, Brazil yata, nakakapunta yung Pilipino, Oh walang yes, visa eh. sa Bakit? Singapore, yeah. Oo, kasi one world na nga eh. Pag naging one world, kahit saan mo gustong pumunta, yun magiging kingdom yun. Maging isang kingdom yun as a whole. Tawag doon, kingdom of the world. Nako, ganda nito, kapatid na Ernie. Oh, Kaya kailangan ito, alam ng tao. Pero hindi ito alam ng marami. Di ba? hindi Kaya nila nababasa yan. tinuturo sa atin, ipinapahayag sa atin. Kaya po, basahin ninyo ang mga nakasulat. O huwag nyo basta paniniwalaan ito sinasabi namin. Basahin din ninyo. Tingnan ninyo kung yung aming sinampalatayanan, yun nga ang dapat sampalatayanan ng lahat. Kapatid na Ernie? Kapatid na Jeriel, itong kanina manabasa natin ng Mateo 6:9, no? Thy kingdom come. Ay dumating na. Ito na. The kingdom of the world has become the kingdom of Ayan, our Lord and his mangyayari Christ. yan. Ibig sabihin niya na isang millennial kingdom na, kapatid na Jeriel. Yes. Oo. Ngayon, he shall reign forever and ever. Ang forever and ever dyan, hindi po yan na magpakailan. 1,000 years po ang pagre-reign niya. At Yes. pagkatapos ng kanyang reign ng 1,000 years, ito mangyayari. And the 24 elders who sit on the thrones before God fell on their faces and worship God, saying, We give thanks to you, Lord God Almighty, who is and who was, for you have taken your great power and begun to reign. The nations rage, nations, but your wrath came, and the time for the dead to be judged. Ayan na, pagbubuklat ito ng Great White Throne, kapatid na Yeah. Jeriel. Oh, time to be judged, and for rewarding your servants, the prophets and saints, and those who fear your name, both small and great, and for destroying the destroyers of the earth. Yan na nga po, ay pagkatapos ng millennial kingdom, ay magkakaroon ng pakakawalan si Satanas, mandaraya pa siya, at akma nilang lulusubit ang kampamento ng mga banal. Darating yung apoy na yun ang nakasulat sa ikalawang Pedro 3:7, mapupugna ang langit at lupa at ang taong masasama ay parurusahan. Yan na nga po, destroying the destroyers of the earth. Yan ay sa Great White Throne. Oh, kasi nung akmang lulusubin nila yung kampamento ng mga banal, kasi yung bayang banal, bababa po yan eh. Bababa ang bayang banal. Yung kampamento ng mga banal na lulusubin nila, yun ang kinapapalooban o pinangangasiwaan ni Yahushua. Yan yung kingdom ng Lord. Kingdom. And of His Christ. Yan yung nasa Jerusalem. Yan yung tatry na kubkubin itong mga kampo ni Satanas. Pero hindi magaganap kasi bababa yung apoy. Malilipog sila lahat. Lilipulin sila. Pero teka muna, kapatid na Erning. Bago natin ituloy, ito yung dulo ho. Ito yung pinakadulo ng pangyayari. Tapos na yung first resurrection. Tapos na yung first resurrection. Nagsimula yung first resurrection bago magsimula yung 1,000-year reign of the Christ. Di ba? Bago pa ang 7-year tribulation. Yan, yung 7-year tribulation. Tapos bababa ang Christ, maghuhukom ang Christ, magdedeklara siya sino tupa, sino kambing. Hindi pa po paghuhukom yun. Wala pang dagat-dagatang apoy doon na katulad ng sinasabi ng iglesia. Kaya nga yung kapatid na Erning, yung isa sa ministro nila, sabi sa atin, hindi ba merong apoy na panlipol? Kailan yun? Yun ang tanong natin. Saan mo mababasa yun? Pwede wala ko siyang masagot. sa araw ng rapture, masasalubong mo yung apoy na panlipol. Kung isang kisap mata yung rapture, may panlipol na apoy. Di sunog din tayo. Wala ka sa linya, brother. Di ba? Yeah. Yan ang problema eh. Wala sa linya yung itinuturo. Kasi nga, kinakat. Hindi yun eh. Kailangan, putol-putol eh. Oo, kailangan yung buong-buong magaganap. Kinakailangang masabi. Kung anong sa simula hanggang sa wakas. Itong binasa po natin na ito ngayon, itong Revelation 11:15-18, yan na po yung pagkatapos pakawalan si Satanas. Yeah. Yan ay yung bandang 18 na yan, dyan na yan. Pero yung the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and His Christ, He shall reign forever and ever. Diba? Kaya kung ating babalikan yung sequence, rapture muna. Pagkatapos ng rapture ay 7-year tribulation. Pagkatapos ng 7-year tribulation, bababa ang Kristo. Tapos, yun nga, setting apart, tupat kambing.
Tapos lulusob sila. Lulusob ang Kristo kasama ng raptured Christians. Doon sa Armageddon. Pagkatapos may isang anghel bababa mula sa langit, ibibilanggo si Satanas. Sa reign ng Kristo na 1,000 years millennial kingdom ay kabutihan na, katwiran, sapagkat wala na yung lokong si Satanas nakabilanggo na for 1,000 years din. Pero pagkaraan ng 1,000 taon, pakakawalan siya, mandadaya pa siya. Ang madadaya niya kasi dami pa ng buhangin sa dagat. Tapos kukubkubin yung kapamento ng mga banal, yung pinaka-sentro ng paghahari ng Kristo sa Jerusalem. Pero hindi mangyayari po yun sapagkat darating yung apoy, doon na nga po matutupad yung ikalawang Pedro 3:7 at saka 10. Lilipulin sila. Di magiging basal ngayon yan. Pagkatapos, bubuhayin sila ng Diyos uli. At dito na nga magaganap itong sa 18 na ang sabi, the nations raised, but your wrath came, and the time for the dead to be judged. Yan na. Yung great white throne, haharap na lahat ng mga patay dyan. Tatanggap sila ng parusa at tatanggap sila ng kaligtasan kung sila ay nasa uring maliligtas. Pero hindi na ang usapan po dyan tungkol sa pagtubos ng dugo. Tapos na Yung tinubos, yung kasama sa rapture, first resurrection. Yes. Oo. Nililiwanag lang natin kasi paulit-ulit na itinatanong sa atin, kapatid na Jeriel Yeah. Kasi nga, alam nyo, sa iglesia na pinanggaling natin, yung iglesia ni Cristo, pinagsama-sama lahat sa isang bagay isa lang. Mata paghuhukom na Ba hindi, mayroong sequence yan. Kaya nagturo pa yung dating tagapamalang pangkalatanan, sabi, saan niya maghahari ang Kristo? Doon na niya sa bayan banal. Nonsense yun Bakit? Bakit nonsense yun, kapatid na Erning? Doon daw sa bayang ginto yun, maghahari ng 1,000 taon ang kanyang anak. Nandun ang ama, paano paghaharian niya ang ama? Doon sa susuko, sa pagkakataon. Sabi nga kapag napasuko na ng anak ang lahat ng mga bagay sa kanyang paanan, siya susuko na sa ama. Saan yun? Doon sa loob ng bayang banal. Yeah. Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ayun. Alam nyo, kaya naging paniniwala natin, taliwas doon sa nakasulat Kaya makikita nyo, huwag kayong magdaramdam kung papaano dinistroy ng Diyos yung dumistroy ng mga templo, ng mga tao. Nagkaroon tayo ng maling isipan tungkol sa plano ng Diyos. Nagkaroon tayo ng maling isipan tungkol sa kaligtasan. Tayo lang ang maliligtas. Lahat parurusahan. Hindi ganun ang plano ng Diyos. Kaya naging mayayabang tayo, nakakala mo tayo lang talaga anak ng Diyos. Ayan na. Alam niyo po ba, kapatid na Erning, yan din na naging utak ng mga Hudyo. Totoo yun. Yeah. Hanggang ngayon, yan din ang nasa utak nila. Utak nila, maliban na yung mga nag-aral na ng mga salita ng Kristo. Yung sumampalataya na sa Kristo na iba na yun. Yeah. Pero yung mga sa kautusan pa ni Moises, yun ang isip nila. Kaya punta ka sa Jerusalem, makikita mo, yung mga bata, inaatake yung mga nangangaral tungkol sa Kristo. Binabato. Kahit babae, nangangaral, binabato. Tinuduran, di ba? Mga bata yun, Bata. Sino ang gumawa sa kanila nun? Yung mga maling tagapangaral. Sa panahon natin, Kristyanismo di umano. Ano tinuturo mo? Na ikaw may karapatan kang magtala sa lupa para matala ang tao sa langit? Yan ang paulit-ulit nating itinasabi. Mag-unos dili po tayo dyan sa aral na yan. Yan hindi tamang aral sapagkat yung ginagamit ng Iglesia ni Cristo, Mateo 18:18, ang tinatalian sa lupa, tinatalian sa langit, hindi ang ibig sabihin ng tinatalian, tinatala. Sa spelling pa lang, tali ang nakasulat, pero ang konklusyon ng Iglesia ni Cristo, tala. Binago. Binago. Isipin nyo, ang tinatalian sa lupa, tinatalian sa langit, ang kinakalagan sa lupa, kinakalagan sa langit. Sino sumusunod? Sige nga, kakalagang ko na dito sa lupa. Sabi ng tagapamahalang pangkalatan nila. Ano naman ang sabi ng langit, kapatid na Erneng? Opo, kakalagang ko na rin dito. Tagasunod ang Diyos Ang tindi. Isipin nyo kung paano tayo dinistroy ng maling doktrina. Mag-isip tayo. Ang tinutukoy dyan sa Mateo 18:18, hindi po pagtatala, kundi pag-aayos ng usapin
sa mga magkakapatid. Kaya binabasa rin ng iglesia yung unang mga talata eh. Oh, yeah. Na nagkasala sa iyo kapatid mo, puntahan mo, kausapin mo, pakita mo sa kanya ang kanyang kasalanan sa iyo. Kung nakinig siya, nagwagi ka. Kung hindi siya makinig, magsama ka pa ng isa, dalawa sa saksi at mapagtibay ang bawat salita. Kung hindi No? nila pakinggan sila, o dali mo na sa iglesia. Iglesia. Kasi sa iglesia, pag inulat ka agad-agad may aksyon eh. Di ba? Dito, sa iglesia ni Yahushua, pag may problema magkakapatid, dinala nyo sa ministro. Ano po unang tanong natin, kapatid na Ernie? Nag-usap ba kayo? Nag-usap na ba kayo? Hindi pa po, hindi namin pwede pakialaman yan. Bakit? May batasan Diyos na dapat natin sundin. Nakita nyo ang pagkakaiba noon? Kaya yung mga sumasama sa atin ngayon na mga dating iglesia rin ni Cristo, salamat sa Diyos, nalinawagan na ninyo yung ipinakita sa amin ng Diyos. Mga ministro, kaya yung mga ministro, tinatanong natin eh. Isipin mo may ministro, natiwalagnat lahat, ano? Ang sasabihin, hindi niya tinuro na sugo, hindi mo dapat ituro yan. Kahit ito'y tinuro ng Kristo. Isipin mong utak meron yung mga yon. Pinatay ang Biblia nung mamatay ang kapatid na Felix Manalo. Nako, isipin nyo nga naman yun, ano ho. Kung buhay ang ka Felix, ay siguradong sasabihin, no, hindi, dapat magbasa kayo. Hindi ko sinasabi kung ano lang tinuturo ko, yun ang paniwalaan nyo. No. Sinasabi niya, basahin nyo Biblia, basahin nyo. Kaso, ang tao na hikayat doon sa leader, kapatid na Jeril, naging Diyos-Diyosan yung leader, ano man ang sabihin nun, ay kanilang susundin. Bakit? Ang pagkilala, hindi na kapatid eh. Ang pagkilala nila, higit pa sa kapatid. Higit pa, parang naging Panginoon na nila. Ito namang mga taong ito, tuwan-tuwa naman. Kaya ang sabi doon sa Pedro, ay huwag kayong maghahari-harian. Yun ang ginawa nila. Gumawa sila ng kingdom nila. Sila hari. Ang kanilang batas, ang kanilang tuntunin ang isang doktrina. Kahit labag pa sa Biblia, pag tuntunin nila, nilagdaan ng pamamahala nila na pinakahari nila, sunod-sunuran yung pinaghaharian. Tindi. Kaya nga sabi nga God will destroy you if you preach a different gospel. Sabi nga, sinisira mo yung templo ko? Ha? Ang liwanag ng turo ng Ama kapatid na Erning. Nag-aralan natin ilang beses na yan. Ha? Obsolete na yung batas ni Moises. Ba't pabalik-balik ka doon? At ang nakasulat sa Biblia, noong unaan niya, ang Diyos nakikipag-usap sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Sa huling araw, sa panahon natin ngayon, nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Bakit pabalik-balik ka sa mga propeta? Dinadala mo pa yung mga lingkod ng Diyos. Brother, mag-intay ka. God said, I will destroy the destroyer. Meron kang na-destroy. Meron kang nasira na mga templo ng Diyos na dapat sana ibinubukod na ng Diyos mula doon sa mga tinawag. Pero, tinuruan mo ng mali. Mag-antay ka ng gagawin ng Diyos. Ayan. Destroying the destroyers of the earth. Ayan yan. Ako, kapatid na Erning. Yan ang kakilakilabot. Sayang Hindi ba? Nakasama ka na doon sa binubukod ng Diyos eh. Pero ano naging layunin mo? Ayan ang tanong. Ba't nagbukod ka ng kaharian mo? May kaharian ng Diyos na nagpapatuloy eh. Hindi ba? Nagtatag siya ng kanya at siya ang CEO. Yeah. Sabi nga, well, let's wait. Let's wait. Hindi ka namin pwedeng hatulan. Pero ang nakasulat, God will destroy the destroyer. Hopefully, you could repent. Kung sino ka man. Yung mga preachers na nagtuturo ng binabalik sa pagkaalipin ng mga lingkod ni Yahushua. Yeah. Ang tawag doon ay Judaizers yata. Judaizers. You're not Yahushian. You're a Judaizer. Ayon sa pag-aaral na ginawa natin. Kasi ang ini-introduce mo, di umano, tagasunod ka ni Yahushua, pero kautosan ni Moises, pinatutupad mo. Di ba? Kaya kautosan ni Moises. Ang number one Judaizer, kapatid na Erning, na mga di umano'y Christian religion, yung Adventist. Yeah. Number one Judaizer yan.
Pasensya na kayo mga member ng Seventh-day Adventist. Kasi yung Seventh-day Adventist, di ba yan yung nangingilin ng Sabat? Nangingilin sila ng Sabat, kaya Yan, yan. Adventista sila. Yan, Judaisher yan. Yeah. Hindi sila kaya Husya, mga Judaizers. Yun ang sa ating pananampalataya. Pero sa paniniwala nila, kapatid na yan, sa Kristo sila. Okay, yan ang paniniwala nyo. Kaya nga may pag-uhukom. Pag hindi umangat ang dalawang paa namin, kami ni Ka-Erne. Ka-Erne, kapatid na Erne, pag hindi umangat ang dalawang paa natin doon sa rapture, ano ibig sabihin? Medyo mali yata yung... Pero yung ba pananampalataya mo, kapatid na Erne, hindi ka aangat. No. Pag sinuri natin yung nakasulat sa ating sinasampalataya na ngayon, tanungin mo ng tanungin, kikinis. Yeah. Pero yung iba, kumukulapse eh. Yung argument nila, kumukulapse eh. Di ba? Hindi makahold sapagkat hindi biblical at saka hindi, sabi nga, illogical eh. Di ba? Yes. Kaya itong ating ginagawang ito ay hinihikayat lang natin ang mga kapatid natin at tagapakinig na tuloy-tuloy ang pagsisiyasat po natin. Yes. Pati kami sinisiyasat po ninyo sapagkat kami tao lang na tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya panahon ito ng pagsusuri. At saka yung makakasama doon sa Millennial Kingdom, ngayon pa lang ay well-trained na sa pagsunod. Alam niyo, kapatid na Erning, ito pa isa, baka maisingit natin. No? Dahil sa merong nagtatanong sa atin, pag hindi ba ako sumampalatayang sugo si kapatid na Felix Malalo, di ako maliligtas? Yan ang sabi? Merong ganung tanong eh. Pag hindi ba ako sumampalatayang sugo si kapatid na Felix Malalo, di ako maliligtas? Ito sagot namin. No? Hindi ko alam. Kasi hindi naman namin pananampalataya na hindi ka maliligtas o maliligtas ka eh. Hindi. Siguro ang dapat niyang tanungin yung Iglesia ni Cristo kasi yun yung nag-aangkin na pag wala ka sa kanila, hindi ka maliligtas eh. Tayo hindi ganun eh. Ang kaligtasan mo, ang Diyos nakakaalam. Ngayon, kung sumasampalataya ka sa sinugo ng Diyos, kay Yahusya, at sa kanyang sinusugo, no? Ang sabi, yun kasama kay Yahusya. Ay, anong kaligtasan nung kapatid na Erning? Saan ang kaligtasan ng mga... Sa rapture, sa unang sa rapture. Yung iba po na hindi kasama doon sa rapture, saan ang pwede nilang kaligtasan? Abay, doon sa Great White Throne, may pag-asa pa sila. Saka sa Millennial Kingdom, mayroon pang pag-asa yata. Yan. Doon muna sa 7-year tribulation. 7-year tribulation, yun, tama. O pwede kang, pag bumalik ang Yahusya, pwede kanyang buhayin o napugutan ka ng ulo dahil sa pagtatanggol sa kanya. Dahil sa diba? Dahil nandun ka nga sa kingdom of the world eh. Yung kingdom of the world na yun, pag napasama ka doon, pasasambahin ka yung kingdom of the world, pasasambahin ka sa maling Diyos. Diba? Yung Antikristo eh. Yeah. So ngayon, ayaw mo sumamba, hindi ako sasamba dyan. Mas naniniwala ako doon sa pagbabalik ng Kristo. Yung second coming. Pinutulang ka ng ulo. Yun, sabi nga dyan, napugutan. Pag-asa yun eh. Yeah. Ayan, kasama ka doon sa bubuhayin para ka maghari kasama ng Yahusya. Isasama ka din doon sa ni-rapture. Tama. Yeah. So yun po ang aming pananampalataya ngayon. Tingnan nyo kung may sense. Di ba? Pag-aralan nyo. Bakit ito na kami? Kaya yung iba nag-aalok pa sa atin, mga kamag-anak natin, magbalik loob na kayo. Brother, hindi mo naintindihan ang sinasabi mo eh. Ang una kong tanong, ano ba pananampalataya mo? Nakasulat sa Biblia. Binasa mo ba yung nakasulat? O pinakinggan mo mula doon sa preacher na nagsabing, ito tama? Yun ang tanong natin sa kanila eh. Binasa mo ba? Chinek mo ba kung yung sinabi sa'yo, yun nga ang nakasulat? Gaya ng taga-Berea. Most likely, kapatid na yun, hindi eh. Hindi. Kasama tayo dun eh. Ganun kami. Ako nga pinanganak ako dyan eh. Yeah. Iglesia ni Cristo eh. Pero, nagtanong ba ako? Hindi eh. Hindi rin eh. Hindi. Pero nung maganap ito, merong nangyari sa iglesyang yan. Nagsiyasat na tayo. Nagtanong tayo. Una, hindi na ako nagtanong doon sa mga ministro, kapatid na Erning. Bakit? Wala namang alam na isasagot yung mga yun eh. Di ba? Puro sabi nga, ang isasagot no kung ano lang yung gusto nilang isagot, gustong isagot nung yung tinuro ng tagapamahalang pangkalahatan nila eh.
Kaya kanino tayo nagtanong, kapatid na Erning? Sa Diyos tayo nagtanong. Sa Sa Diyos Diyos. na kami nagtanong. Binasa namin. Binasa namin uli. Tingnan natin ito. Ano mali? Ayun, nakita natin yung mga, ito, dito. Ito pala, ito message. Kaya pala nagkaganyan itong sambahayang ito. Sapagkat na-destroy niya, hindi niya dinestroy, na-destroy niya. Akala niya yun ang tama eh. Di ba? Hindi pala. Yan. Kaya yung kaharian ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, darating yun, mga kapatid. Darating yan. Pero bago dumating yung kaharian ng Diyos, ayon dito sa uli natin binasa, magkakaroon muna ng kingdom of the world. The world. Sigurado yan, nakasulat eh. Kakaroon muna ng kingdom of the world. At sa pagkatapos, kapatid, na ating i-recapitulate ito, ang kingdom dala ng Kristo sa mga taong sumampalataya sa Kanya at sumunod sa Kanya. Yung taong yon, makakasama din yun sa millennial kingdom. At yung mga taong maninindigan pa rin doon, makakasama yun doon sa everlasting kingdom, sa heaven, na may dalisay na ginto. Kailangan po maliwanagan natin po yan. Umaasa po kami na kapatid Jeriel na itong ating pinag-aralan ay nakatulong po sa atin para ating madistingge ang iba't ibang kapatid Erning. Kapatid Erning, bago po natin wakasan, isingit muna natin ng konti yung isa pa. Okay, isa pa. Okay. Una muna, rapture. Magsasalubong yung kay Yahusha at si Yahusha sa alapaap. Pero hindi ho tayo mananatili doon sa alapaap. Dadali niya tayo sa third heaven na yun ang tahanan ng kanyang ama. Paraiso. Yung paraiso. At doon magkakasalan. Doon ihahayag ng Kristo ang dalagang malinis. Yun ang kanyang pakakasalan. Kaya sabi sa Revelation, ikakasalang kordero sa kanyang kasintahan. Ayan. 7 taon mananatili doon. 7 taon naman tribulation sa lupa. Pag grabe na dito sa lupa, bababa na ang Kristo kasama yung mga unang binuhay at mga buhay na dinatnan. Kaya, kung ikay iglesia ni Kristo, na sabi mo sa ikalawang pagparito ka maliligtas, hindi ka kasama doon sa bababa. Hindi. Ibig sabihin, hindi ka kasama sa unang pagkabuhay. Yun kung buhay ka pa after 7 years nung rapture. Ayan yan. Kaya dapat maintindihan ng tagapakinig ang sequence ng plano ng Diyos na magaganap sa earth. Kaya kita nyo, ayan parang nasa ulapaap na tayo, kapatid Ernie, nasa space na tayo. Ito yung second heaven na to. Yung second heaven na ito. Yung background natin, nakikita natin yung panggagalingan natin. So, most likely, kung ano yung natatanaw natin yan sa likod ninyo, na likod namin, ganyan, pagsalubong natin sa ating Panginoong Yahusha, pag lumingong ka dyan, makikita mo yung mundo, ganyan. Ganyan ang mundo, di ba? Hindi ba napakasarap yan? Yan ang ating pananampalataya na isineshare natin sa inyo. Sineshare po namin yan sa inyo. Kaya po kami, tanungin nyo. Tanungin nyo kami ng tanungin. Hanapin natin ang sagot sa Biblia, kapatid na Ernie. Yun ang ating sistema. Yan ang paraan natin. Lagi ho kami nakahanda na sagutin ang tanong nyo tungkol sa aming pag-asa, gaya po na nakasulat sa unang Pedro. Kapatid na Jeriel, tayo po ay pansamantalang nagpapaalam sa kanila at tayo mananalangin po. Ama naming Yahuwah, marami po salamat sa iyo. Patuloy kang nahahabag sa amin. Napakabuti mo, Ama, sapagkat lagi mo kaming tinuturuan ng iyong mga kalooban, ang iyong kaharian na darating sa madaling pagkakataon. Ama, yan ang aming pinakahihintay, sapagkat yun ang ipinanalangin ng iyong bugtong na anak at itinuro niya kahit nung siya'y kasama pa ng kanyang mga disipulo. Ipanalangin ang kaharian mo'y dumating. At pag dumating, ay sinasampalatayanan namin, Ama, na yun ang kapayapaan ng daigdig. Subalit, meron ka pa rin mga pagsubok na gagawin sa loob ng 1,000 taon, sa loob ng kaharian ng iyong bugtong na anak. Pagkatapos na matapos ang kaharian ng mundo, darating ang iyong anak, itatatag niya ang spiritual niyang kaharian, ang millennial kingdom.
ang 1,000 taong kanyang paghahari, na doon kami katuwang niya sa pag-aayos ng iyong mga anak. Sumasampalataya kami, Ama, na binasbasan mo na kami at ang pananampalatayang aming taglay ay makarating sa mga tao. At sana po ang bawat makarinig ng iyong mga kaloobang ito magsiyasat, magtumuklas, usisain ang kanilang narinig, basahin nila upang sila mismo makapagpatotoo sa kanilang sarili na ang iyong salita ay tunay at totoo. Sumasampalataya kami, Ama, dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Good night, good night po sa inyo. Good night po. Hanggang sa Good muli. night po sa inyong lahat.